Hey mga Spark, kamusta kayo? At sa vlog natin mga Spark, pag-uusapan natin ng mga bagay na kapag nakita sa iyo ng isang lalaki ay maaari mong makuha ang puso at isip niya. At kung handa na kayong lahat ay masarap po tayo at muli, be inspired! At ang unang bagay is na kapag nakita sa'yo ng isang lalaki, maaari mo makuha ang puso at isip niya is yung makita niya may pagkakapareho kayo. O pumasok niya ng unang bagay. Bakit? Sapagkat ka-inspired. Maaari yan maging daan upang sabihin natin magkalapit kayo sa isa. Dahil may pagkakapareho kayong gusto sa mga bagay-bagay. Halimbawa, mahilig siyang manood ng mga nakakatawa. Mahilig ka rin manood ng mga funny videos. Parehas kayo nun. Yung sport na gusto niya, gusto mo rin yung sport na yon. Mahilig siyang kumanta, mahilig ka rin kumanta. Diba? Mga ganon. May mga pagkakapareho kayo. Dahil maaari yung maging daan upang magkalapit kayo sa isa. Magkaroon kayo ng topic o pag-uusapan at maging daan upang siya ay ma-attract sa'yo sa katagalan. Magkaroon siya ng interest sa'yo, di niya mapansin na unti-unti na pala siya nahuhulog sa'yo. Totoo yan. Marami ng beses na nangyari yan. Subok na yan sa maraming magkakarelasyon. Kaya sila nagkalapit, kaya sila nagkatuluyan dahil marami silang napagkakasunduan. Base na rin sa pag-aaral, sa psychology, ang isip ng isang tao ay mas lang napapalapit doon sa tao nakapareho niya ng interest, ka-inspired. Diba't napapansin mo pag ang boyfriend mo, ang asawa mo, ang isang lalaki ay parehas kayo ng gusto, diba't nagkakasundo kayo doon, at nagkakalapit kayo at nagkakaroon kayo ng oras isa't isa sa mga sikreto ka-inspired. Talaga naman kapag nakita sa isang lalaki, yung mga gusto niya ay siyang gusto mo rin, yung hilig niya ay maaaring hilig mo rin, ay maaaring mo makuha ang interest niya, isip at puso niya ka-inspired. At ang pangalawang bagay na kapag nakita sa isang lalaki, maaaring makuha ang puso at isip niya is yung nauna ka minsan mag-effort. O mga spot, paminsan-minsan kahit babae kayo, dapat marunong din kayo mag-initiate o maunang mag-move o mag-effort sa isang relasyon o sa isang romantic relationship, diba? Kahit na MU pa lang kayo, nagliligawan pa lang, getting to know each other, o kahit matagal na kayo magkarelasyon, dapat minsan yung babae ay nag-e-effort din na siya ang mauna. Hindi puro lalaki dapat ang laging nauna. Ang katuwiran kasi ng ibang babae, lalaki yan eh. Lalaki yan eh. Dapat siyang laging mauna na mag-effort at mag-move. Hindi, ka-inspired. Sa isang relasyon dapat bigayan yan. Give and take yan. Tulungan at hindi dapat laging naglalamangan. Ka-inspired. Dapat matuto ka rin maging sweet sa partner mo. At mauna paminsan-minsan kapag nakita ng isang lalaki na ganyan ka, ay sigurado kayo inspired, mas lalong makakuha ang puso at isip niya. Sapagkat isa yan sa pinakagusto naming mga kalakihan, na ang babae ay may mindset na ganyan ka-inspired. At ang pangatlong bagay pa na kapag nakita sa isang lalaki, maaring mas makuha mo ang puso at isip niya is yung natutuwa ka kapag may na-achieve siya sa buhay. Yan ang pangatlo ka-inspired. Kapag nakita ng isang lalaki sa iyo na ikaw isang proud na girlfriend o proud na asawa o isang babae para sa kanya. Let's say meron siyang napagtagumpay ang isang bagay, may nakamit siya sa buhay, nagtagumpay siya, may na-achieve siya, masaya ka para sa kanya. At sincere yun at pure yun. Hindi yung pagkukunwari, hindi peke. Makikita ng lalaki sa iyo kung nagkukunwari ka lang. Pag nakita ng lalaki, natotoo ka sa kanya at masaya ka sa na-achieve niya sa buhay o nakamit niya sa buhay, ka-inspired ng lalaki, mas lalong gagaan ang loob sa iyo. Mas lalong mapapalapit ang puso niya sa'yo. Dahilan kung bakit maaari mo makuha ang interest niya. Diba? Kabaliktaran naman kapag yung babae parang may na-achieve na ngayon lalaki pero parang kulang pa rin sa kanya, hindi kontento, hindi man lang masaya. Gusto pa ng babae, nagde-demand pa. Yung iba babae naman, parang ayaw malalamangan ng partner nila. May nabalitaan nga ako, mag-asawa Diba? Ayaw nung misis na nalalamangan siya ng mister niya. Pwede pa yun? Lalaki yan. Hindi rin magpapatalo yun, kaya lagi sila nag-aaway. Porket yung babae, mataas ang pinag-aralan, di dapat ganon. Dapat ka-inspired. Ipakita mo na yung mister mo kahit na sabihin natin di man ganun kaganda ang trabaho niya, di man ganun kalaki ang kinikita niya, at di man ganun karami ang napagtagumpayan niya sa buhay, pakita mo proud ka sa kanya, sa asawa mo, sa boyfriend mo, o sa lalaking minamahal mo. Maging supportive ka na babae sa kanya. Sapagkat sigurado ka inspired kapag nakita ng isang lalaki na supportive ka sa kanya at masaya ka palagi sa mga nakakamit niya, ay mamahalin ka niya, papahalagahan ka niya, ka-inspired. At ang pang-apat na bagay na kapag nakita sa isang lalaki, maaaring makuha ang puso at isip niya is yung alam mo kung paano siya patawanin. Yung pang-apat ka-inspired.
Alam mo ba kung paano patawarin o pasayahin ang partner mo o ang isang lalaki? Dapat malaman mo yan. Dapat alamin mo yan. Dapat gawin mo yan. So, pagkat ka-inspired, malaking bagay yan upang ang isang lalaki mas lalong mahulog ang loob sa'yo. Dahil napapasaya mo siya. Huwag mo lang siyang pasayahin sa kama. Pasayahin mo rin siya sa mga joke mo, sa mga biro mo. Baka ayusin mo rin yung biro mo, yung mga joke mo, yung mga pagpapatawa mo, baka nakakasakit na rin, baka nakaka-open. Hindi pa kasi sobra mag-joke, minsan nakakaasar na. Dapat marunong ka ganyan, maging matalino ka. Ka-inspire sa isang mga sikreto upang maging maligaya kayo. Sa isang mga tips ko sa inyo upang ang lalaki mas lalong ma-inlove sa'yo. Kaysa naman kabaliktaran, pag yung babae laging seryoso sa buhay, sa seryosong partner, hindi marunong makipag-bonding sa asawa niya, hindi marunong makipagbiruan sa boyfriend niya, hindi marunong maging maligaya, magpatawa, laging seryoso sa trabaho, sa negosyo, sa karir. Huwag naman ganyan, balansin niyo ang buhay niyo. Talaga naman ka-inspire. Sa mga talaga naman kapag nakita sa'yo ng isang lalaki, ay mas lalong magkakaroon siya sa'yo ng pag-ibig ka-inspire. At pa naman bahis po na kapag nakita sa'yo ng isang lalaki, maaaring mong makuha ang puso at isip niya is yung pagiging totoo mo sa lahat ng oras. Yun ang panlima ka-inspire, sa pinakasekreto upang makuha mo ang loob ng lalaki. Alam nyo mga kalakihan, alam nila, alam namin, malakas ang instinct namin pagdating sa totoo at hindi. Diba? Nalalaman na ng lalaki kapag ikaw ay nagpapakatotoo o nagkukunwari sa kanya. At hindi ka totoo sa pinapakita mo sa kanya o nagsisinungaling ka. Malakas makiramdam ang mga kalakihan. Kala nyo kayo lang, hindi kayo inspired. Kaya magpakatotoo kayo sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon ng sitwasyon at oras. Kung ikaw, sa totoo lang, kung yung real talk yung iba, at kung nagsasawa ka na o nanlalamig ka na sa partner mo, sabihin mo sa kanya para mapag-usapan niya. Diba? Para malay nyo, maagapan pa yan. Nangyayari talaga yung ganyan eh. Yung nararamdaman ng babae o ng lalaki, isang araw pagising niya, di niya na masyadong mahal yung partner niya. Pero laging tatandaan na ang damdamin kung minsan ay mapanlin lang. Doon mo lang makikita ang totoo kapag wala na yan sa'yo. Habang nandyan pa, alamin mo totoo. Alamin mo ang totoo. Baka kasi nalilibang ka lang sa ibang bagay o sa ibang tao. Huwag ka magpalin lang. Talaga naman lumapit ka sa Diyos at mag-isip-isip ka. Baka akala mo di mo na mahal ang asawa mo. Baka akala mo di mo na mahal ang mister mo, ang boyfriend mo. Yun pala, ano ka lang, nalulungkot ka lang dahil lagi kayo nag-aaway o dahil kulang yung sustento niya o dahil di mo nakuha yung gusto mo. Pero huwag mong gawing basihan ng mga bagay-bagay sa mundong ito. Lagi mong tandaan kung paano kayo nagsimula. Bagay na kailangan mong tandaan palagi sa sarili mo upang hindi mawala ang interest mo sa partner mo. Kasi sa mga bagay kayo inspire na kapag nakita ng lalaki sa'yo, ay maaaring tumaas ang interest niya sa'yo at mas lalong ma-inlove sa'yo ka-inspire. At pangalan bias pa na kapag nakita ng lalaki sa'yo ay maaaring makuha mo lalo ang puso at isip niya is kapag mabango ka palaging tingnan. Kapag gusto niya pang-anin. Ka-inspire, pati ba naman yan? Totoo ba yan? Kapag mga inspired. Alam niyo mga kalalakihan, ng mga lalaki, mas lalong nai-inlove o nagkakagusto at nagpapahalaga sa isang babaeng marunong sa kanyang sarili. Kung mukha ka laging mabango, at talagang mabango dapat hindi lang mukhang mabango baka mukha kang mabango pero pag dikit niya sa'yo, ang baho mo pala. Dapat mukha kang mabango at mabango ka talaga. Pag ganyan kang lalaki, talaga naman makukuha mo lalo ang ang isip at puso niya. Kabaliktaran kapag yung babae mabaho, pag yung babae madumi sa sarili niya, hindi nag-aalaga ng sarili niya, hindi magawang magpaganda, hindi magawang maglinis ng katawan. Huwag ganon, guys. Yung ibang babae may putok pa eh. Real talk lang, may mga babaeng ganyan. Dapat matuto ka sa sarili mo. Lalo na kapag may asawa ka na, pag may boyfriend ka na, may partner ka na. Kahit dalaga, single ka pa. Bakit? Ikaw lang ba ang tao sa mundo? Maraming tao dyan, lalaki, babae na maaaring makaamoy sa'yo. Talaga naman, ka-inspired. Dapat mukha ka lagi mabango, malinis, maganda. Upang si lalaki ay mas lalong makuha ang puso at isip niya, ka-inspired. At mapitong bias pa kapag nakita sa'yo ng isang lalaki ay maaaring makuha mo ang puso at isip niya is yung makita niyang sakto lang ang pagtingin mo sa kanya, yung pagpito ka-inspired. Kapag nakita ng isang lalaki na sakto lang, sapat lang ang pagtingin o pagmamahal mo sa kanya, ay maaaring mas lalong makuha ang puso niya at ang isip niya. Bakit ganun ka-inspired? Sakto lang naman ang pagmamahal ko sa kanya. Yun nga maganda eh. Di ba't lagi ko sinasabi sa inyo na kapag nakita ng isang lalaki na sobra mo siyang mahal,
na ikaw ay nababaliw sa pagmamahal sa kanya, na sobrang laki ng pag-ibig mo sa kanya, yun ang pinakita mo, yun ang pinaramdam mo, yun ang pinaranas mo, ay maaari ka inspire sa psychology na bumaba ang tingin niya sa'yo at pagsawaan ka niya dahil nawawala ang mystery at nawawala ang challenge. Nagiging easy to get ka na sa isip at puso niya. Paano siya ngayon magkakaroon ng interest sa'yo? Ay napakadali mo na lang at hindi na siya nahihirapan sa'yo. Maaring makuha ng iba ang interest niya. Kaya dapat laging sakto lang para lagi siya nakikurious sa'yo. Lagi pa rin siya mag-e-effort sa'yo. At higit sa lahat, ka-inspired, magkaroon pa rin siya ng takot sa dibdib niya na maaari ka pa rin mawala at maaari mo pa rin siyang iwan. Dahil nakikita niya na sapat lang ang pagmamahal mo eh. Hindi ka naman baliw sa kanya eh. Hindi ka text ng text, hindi ka chat ng chat, hindi ka call ng call, hindi ka laging available, hindi ka laging nagpaparamdam, busy ka, at hindi ka masyadong sobra kung maglambing. Sapat lang na pagmamahal. Huwag kang magkukulang sa oras sa kanya, sa partner mo lalaki. Huwag ka ring magkukulang sa paglalambing, pero huwag din sobra. Lahat ng sobra sa mundong ito, kahit sa pag-ibig, ay talaga namang hindi maganda. Ka-inspired sa mga sikreto. Tips ko sa inyo, bagay na dapat makita sa ng isang lalaki. Pakita mo sa kanya na hindi ka sobra magmahal. Pakita mo sa kanya na mahalaga siya, pero hindi sobrang halaga. Pakita mo sa kanya na kaya mong mabuhay pa rin at maging masaya kahit wala siya. Para ang isang lalaki, hindi lumaki ang ulo, hindi maging mayabang, hindi tumaas ang pride, at lagi pa rin ka-inspired maglambing, magmahal at magparamdam sa'yo. Lagi pa rin maghabol at mag-effort sa'yo. Bagay na kapag nakita niya ay mas lalong makuha ang puso niya at isip niya ka-inspired. At pangulong bias pa na kapag nakita sa'yo ng isang lalaki, maaaring makuha mo ang puso at isip niya is yung hindi ka mukhang nag-ahabol. Yan ang pangulo at pinakahuli ka-inspired. Anong ibig sabihin ng ka-inspired yung mukhang hindi nag-ahabol? Eh yun nga, let's say, sa isang relasyon, okay naman kayo, yung hindi ka sobrang needy, hindi ka sobrang clingy, hindi ka laging nang nagbibigay ng panahon. Pinapakita mo ang sapat ng pagmamahal mo. Pangalawa, kapag nag-aaway kayo, nagkakatampuan, may mga bagay kayong napag-usapang di kayo nagkaunawaan, nagtalo kayo, nagkainisan, nagkasamaan ng loob, at talagang hindi kayo okay. Dapat makita niya sa'yo hindi ka nag-ahabol. Yung tipong pag di siya nagpaparamdam, di wag ka rin magparamdam. Lalo kapag siya yung may mali kung ikaw ang may mali at alam mong may mali ka talaga, mag-sorry ka. Pero after that, hindi ka dapat message ng message. At least nag-sorry ka na. Diba? Yung iba, after mag-sorry, porket di nag-reply sa sorry niya, tatagta rin ng message yung lalaki. Huwag ganun, at least nag-sorry ka na. Pagkatapos nun, mag-no contact ka na. Ngayon, ito mas matindi. Kapag yung isang lalaki, siyang nagkamali sa'yo, siyang nakagawa ng masama sa'yo, eh mas lalong huwag ka magparamdam kung di siya nagpaparamdam sa'yo. Isipin mo, siya na nga yung gumawa ng masama sa'yo, siya na nga yung nagkamali sa'yo, siya na nga yung nanakit, o siya na nga yung may kasalanan, siya pa yung ganang hindi magparamdam sa'yo. Hindi mas lalong hindi ka dapat magparamdam sa kanya. Bakit naman ka-inspired? Paano yan? Eh, alam nyo mga inspired, doon marirealize ng lalaki na mali talaga siya. Magpapakumbabayan sa katagalan. Isipin niya, hindi nagpaparamdamin na. Ba't nga ba di nagpaparamdam? Eh kasi nga mali ako. Kasi may nagawa akong pagkakamali. At hahanga pa sa yung lalaki. Bakit hahanga sa yung lalaki? Pinapakita mo na may pananindigan ka eh. Pinapakita mo na pinapahalagahan at narerespeto mo sarili mo. Di tulad ng mga ex niya. Di tulad ng ex-girlfriend niya. Di tulad ng ex-wife niya. Na siya na nga yung nagkamali, hinahabol-habol pa siya. Dapat umiba ka. Dapat maging iba ka sa mga naging babae niya noon. Pakita mo na ibang-iba ka, ka-inspired na hindi ka naghahabol. Yan ang gusto ng mga kalakihan. Kung sakali man ka-inspired, sigurado ako babalik sa iyan. At magkakaayos pa rin kayo, basta huwag ka lang maghahabol. Hindi niya dapat makita sa iyo yan, yung naghahabol. Ang makita niya dapat sa iyo, yung di ka naghahabol. Sigurado ang lalaki maghahabol sa iyo sa katagalan, ka-inspired. So mga expert ko lang po, maraming salamat po mga expert sa pagtapos po ng vlog na ito. Tapos kung kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. At sa mga hindi pa nakasubscribe, ay pasubscribe na po mga expert at click ko na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago akong upload. So mga gusto magpa-coaching, magpa-advise, pakimas lang po ako sa aking Facebook. Ayun po yung profile picture ko sa FB, pakichat ako at ako mismo magre-reply sa inyo. Pag-usapan natin yung mga problema sa pag-ibig and relationship. Maraming salamat po mga expert, mag-ingat po yung lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired!